Sa isang baryo na napapaligiran ng kagubatan, isang guro ang nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang tahimik na baryo ay tila may itinatagong lihim na unti-unting lumalantad sa anyo ng mga multo at mahiwagang musika. Sa isang pagdiriwang sa ilog, nakatagpo niya ang isang babaeng nakaputi na tila may koneksyon sa mga misteryosong pangyayari. Ano nga ba ang lihim ng baryong ito at paano makakaligtas ang guro sa mga nakakakilabot na kaganapan? May isang guro na dumating sa isang baryo na napapalibutan ng kagubatan. Ang baryo na iyon ay napakatahimik at napakaaliwalas. Kaya naman, tuwing walang pasok ay naglalakad-lakad ako sa paligid. Minsan ay pumupunta rin ako sa ilog para maligo. Sa mga unang buwan ko sa baryo ay may mga estudyante ako na nagkukwento tungkol sa mga multo at kung ano-anong nilalang na nakikita raw nila sa gubat. Hindi ko sila pinapansin kasi ang alam ko ay mga kwentong bayan lang ang mga iyon. Para sa akin gawa-gawa lang nila yon para takutin ang mga bagong dating. Minsan ay nagkaroon ng pagdiriwang doon sa ilog. Habang nagkakasayahan kami ay nakarinig ako ng isang napakagandang himig. Hindi ko maipaliwanag kung anong instrumento ang ginamit, pero napakaganda ng tunog. Tumingin ako sa paligid para hanapin kung saan nanggagaling ang tunog. Doon ko nakita ang isang babae na nakaputi. Nakatayo siya sa may puno at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero natulala ako sa kanya. Parang gusto kong lumapit at kausapin siya, pero may parte sa akin na sobrang takot. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Pero may isang matanda na lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa braso at hinila palayo sa direksyon ng babae. Sabi ng matanda ay wag daw akong titingin sa babae. Wag ko raw siyang pansinin at wag kong pakinggan ang musika. Doon ako kinabahan at natakot. Hindi ko na lang pinansin ang babae at hindi na ako tumingin sa direksyon niya. Pagkatapos noon ay hindi na ako bumalik sa ilog. Natakot ako sa nakita ko. Sa mga sumunod na araw ay palagi kong napapansin na may mga puting hugis na gumagalaw sa paligid ng gubat. Kapag tinititigan ko ay nawawala sila. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ang lahat ng iyon o totoong may mga nakikita ako. Pero unti-unti ay nawawala ang pagdududa ko sa mga kwento ng mga estudyante ko. Isang araw ay naglalakad kami ng mga estudyante ko sa gubat. May nakita kaming mga puting bulaklak na nagkahalat sa daan. Pinulot namin ang mga bulaklak. Sabi ko sa mga estudyante ko ay kung saan nanggaling ang mga bulaklak na iyon. Wala namang puno na ganoong bulaklak sa paligid. Isa sa mga estudyante ko ang nagsabi na baka raw may naglalakad na dayuhan sa gubat. Nag-iwan ng mga bulaklak at nalaglag ang mga iyon. Sinundan namin ang mga bulaklak at dinala kami noon sa gilid ng ilog. Sa gilid ng ilog ay may nakita kaming isang lumang locket. Binuksan ko yon at may larawan ng isang babae sa loob. Nung gabing iyon ay nagpakita sa akin ang babae na nasa locket. Nakita ko siyang nakatayo sa gilid ng kama ko, ang dilim ng kwarto, pero parang may ilaw na nanggagaling sa kanya. Nakakakilabot talaga. Hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw. Nakatitig lang ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Pero nung makagalaw ako ay wala na siya. Nung sumunod na araw ay may isa pang guro na nag-iimbita sa mga estudyante na mag-hiking sa gabi. Hindi ako sumama dahil natakot ako. Sabi ko sa kanila ay delikado ang mag-hiking sa gabi. Pero mapilit ang guro na nag-imbita sa kanila. Nung umaga ay hinanap ko yung guro at mga estudyante na nag-hiking. Wala pa sila. Doon ako kinabahan. Nagpunta ako sa mga magulang ng mga estudyante at sinabi ko ang nangyari. Nagpunta kami sa gubat at hinanap sila. Pero wala kaming nakita. Nagpunta kami sa gilid ng ilog.
Doon ko nakita yung babae na nakaputi. Nakatayo siya sa ilalim ng isang malaking puno, umiiyak at nagdadalamhati. Nung makita ko siya ay tumakbo ako pabalik ng baryo. Natakot ako. Sa pagmamadali ko ay nadapa ako. Nung magising ako ay ako na lang pala ang nakabalik sa baryo. Yung mga kasama ko ay nawawala na rin. Dinala ko yung locket. Sa likod noon ay may nakasulat na pangalan. Yun ang pangalan ng guro na nag-imbita sa mga estudyante. Parang may koneksyon talaga siya sa mga nangyari, kaya lalo akong natakot. Nung makita ko yon ay halos mabaliw ako sa takot at lungkot. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang mga tao sa baryo, lalo na't ako lang ang nakabalik. Sa paglipas ng panahon ay naging kwento na lang ang karanasan ko sa baryo na iyon. Ako ang guro na nakaligtas sa takot, habang ang kwento ko ay naging bahagi na ng alamat ng baryo. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng misteryo ay dapat tuklasin, lalo na kung may mga babala na. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Tandaan minsan ang mga lihim ng kagubatan ay mas mabuting iwanan na lang sa dilim.